Ma'am Fleurs Channel. Suportahan po natin mga ka-business naming minamahal. Yan po ay reactor ng ka-business official, ka-business family, at syempre Papa Deans TV. Support po natin Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel! Bira! Bira! Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Fleurs Channel. For today's video, pag-usapan po natin mga ka-business, itong si Jonathan. Si Jonathan po, kasama po ng kanyang ina, ay alam natin na isa sa mga beneficiary ni ka-business. At ngayon po, hindi na lang siya basta beneficiary, kundi talagang nasa kandili na silang mag-ina ni ka-business. Ito nga po si Jonathan ay nagpakita ng malaking interest dito po sa inununsad ni ka-business na solo vlog challenge. Kaya talagang nag-try siyang mag-vlog. Binigyan siya ng pagkakataon, no? So nag-solo vlog siya nung isang araw, di ba? Ano ba yung blinag niya? Pinuntahan niya yung kanilang dating lugar, tinitirhan, kapitbahay. And natatawa nga ako, sabi niya talagang gusto niya raw talaga doon, no? Na doon nakatira. Kaya nga, ang isa sa talagang nagtulak kay Jonathan, o hindi isa, kundi ito yung pinaka main reason, kasi ito yung kinuwento niya kay ka-business na kung bakit niya gustong sumali dito sa solo vlog challenge. Yung 100,000 na pa-premyo. Kasi nga, gusto niyang makabili ng sariling lupa na natitirhan daw nila. Kaya sabi ni ka-business, kumbaga pinapatira naman sila doon, ano? Gusto talaga ni Jonathan na sarili niya, pag-aari niya, no? Gusto niya meron siyang sariling property. Kaya pursigido siyang sumali. So, napagkasundoan nila ka-business na, sige, kasali na si Jonathan sa solo vlog challenge. At mga ka-business, ang sabi ni Jonathan, dun daw sa mga nauna or dun sa mga napanood niyang kumbaga nakapagbigay na o nakapag-upload na ng mga entry, talunin niya raw lahat yan. So, ang tanong mga ka-business, payag ba kayo na talagang isali na tong si Jonathan sa solo vlog challenge? Actually, syempre, alam mo naman mga ka-business natin, talagang katulad ng ating idol na si ka-business, maunawain naman yan at talagang kumbaga sumusuporta yan. Nitong nagdaang araw, itong lang huli kahapon, napanood natin na tinetrain siya ni Thinking Body at saka ni ka-business mismo, di ba? Sinasanay sa ka-business, sinasanay siyang sa pagsasalita. Si Thinking Body naman, yung anong tawag dito, yung galaw ng cam kung saan itututok, ganyan, So nakakatuwa na talagang makikita natin dito sa challenge na ito na talagang suportahan, di ba? Hindi yung mga challenge na sabihin natin na nagpapadaigan in the sense na gusto nilang kasi batay sa interview ni ka-business, gusto nilang manalo hindi para sa kanilang sarili, kung hindi doon sa kanilang mga tinutulungan. Talagang porsigido silang manalo para sa kanilang tinutulungan. Unlike itong si Jonathan, gusto niyang manalo dahil sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pag-aari, which is naiintindihan naman natin, di ba? Siyempre, naiintindihan natin, kung tutuusin, si Jonathan ay isa yan sa mga dapat tulungan. Tingnan naman ninyo, talagang nagpupursige siya, no, sa pamagitan ng pagsali dito sa solo vlog challenge para makamit niya yung kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pag-aari. Ayan. So, good luck, Jonathan. Siyempre, batay sa panonood natin, no, doon sa actually nakapag-upload siya ng dalawang vlog na bilang pagsasanay bago siya sumabak dito sa solo vlog challenge. Talagang medyo angat
na ng konti yung mga kapatid niyang kagwang sa nakapag-upload. Pero, tulad nga na nasabi natin kanina, nandyan si Thinking Buddy at saka si Ka-Business na at ang iba pang mga kagwangs na handang tumulong, handang sumuporta kay Jonathan. At higit sa lahat, mismo si Jonathan, siya mismo ay talagang porsigidong matuto, porsigidong mag-aral, at porsigidong tanggapin ang hamon para rito sa Solo Vlog Challenge. So, mga ka-business, ano sa tingin nyo? Pwede na ba si Jonathan? Or pwede pa lang? Sige, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan sa araw na ito. Muli, tangkilikin po natin ang lahat ng mga kagwangs na kasali sa Solo Vlog Challenge ni Ka-Business. Bira!